Hello, good morning. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, at ang inyong kasister. Sister Luz po, muli pong mabati ng isang maganda pinagpalang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, muli po ay gusto kong magpasalamat sa Panginoon sa inaalaw po niya na pagkakataon na isang privilege po, no? Isang magandang pagpapala po na nakakapagpatuloy po tayo sa ganitong ministeryo. As I was always saying, na ito po ay hindi katulad ng ibang vlogs po na basta nasa YouTube lang, no? May TikTok, may ganyan, may gano. So, iba po sila at iba rin po yung ginagawa natin dito. Bago po ito maganap, ito pong gawain na to, I must pray, no? I have to pray. I have to ask the Lord kung ano yung dapat marinig natin. Kaya ito po ay pinanalangin at pinaghandaan po, and from a willing heart po na ng hangad po ay tayong lahat po ay makadinig po ng salita ng Panginoon nagmumula po sa Bible. No po, tulad ng sinasabi ko na hindi po ito sariling akin, ito po ay galing sa salita ng Panginoon. At wala po tayong ibang hangad kundi ang tayo po ay mapagpala, mabless, no po. At syempre po tayo po ay magkaroon encouragement. Di po ba sa panahon ngayon, ano pa po ba ang pinagmumulan o pinanggagalingan o saan pa tayo kumukuha ng lakas ng loob? Kahit pa ilang tignan natin, mga news sa TV, sa Facebook, puro halos negative na po lahat, po ba? So, isang malaking pagpapala po ito na binigay sa atin ng Lord na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na mayroon po tayo napapanood, napapakinggan, at ito pong ginagawa natin na ito, hindi, sa side ko po, hindi po din ganun ka dali na po kasi syempre po marami pong mga i-consider na po yung pong syempre po alam natin na the more tayo ay gumagawa o sumusunod po sa gawain ng Panginoon na ganito, marami pa mga struggles, no? But nevertheless po, palagi pa rin pong ang Panginoon ay meron po siyang ginagawang kaparaanan na po na nangyayari po lahat ito dahil po sa biyaya ng Panginoon. No po. Kaya pa naging posible po na nagpapatuloy po ito. So maraming salamat sa ating Panginoon at marami din pong salamat sa inyo. And kung kayo po ay bago pa lang sa channel na ito, I would suggest that panoorin po ninyo, tapusin po ninyo. O kaibigan kita, di ba kilala mo ako? Salamat sa pagla-like mo. Pero sana mas maganda kung panonoorin mo muna at tatapusin mo talaga hanggang huli so that you can share also to your friends, makakilala mo. Yung po yung pinupunto ko po dito na lalo na po sa bandang huli po bago matapos yung vlog na ito, palagi po tayo mayroong prayer po, no? Meron po tayong prayers for sa ating mga kapatid, kaibigan, at sa mga bagong kakilala. So, ayun lang po at ngayon po muli po tayo magsisimula and please don't forget to share po, no? And to subscribe. When you subscribe, no po, it doesn't mean anything, but ang goal po lang po na if you will subscribe na po, matik na po na lahat po ng mga susunod pa mga vlogs po na ganito, na patungkol po sa encouragement po na from the Word of God ay manonotify po kayo. That's the only purpose po. So, yun po, maraming salamat sa Panginoon at tayo po ay, bago magsimula tayo, dumako sa ating panalangin. Let us pray. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, muli sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, sa muli na pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin, sa akin, Panginoon, na muli pong makapag-vlog ng ganito. Alam namin, Panginoon, na ito po yung gusto mo, ito po yung will mo, na alam po namin na ang kabuuan po, Panginoon, ng gawain na ito ay to glorify you, Lord. Mapasalamatan ka namin at alam namin na ang gusto mo kami po ay mapagpala, kami po ay magkaroon kami ng encouragement sa buhay, na meron po kami makuhang aral, meron po kami makuhang strength, Panginoon, na kami maging masaya, Panginoon, at lumakas ang aming mga loob, Panginoon. Magpatuloy kami kumapit sa iyo, magpasalamat, manalangin, sapagkat wala na po sa iba, Panginoon, na makuha na kami ng encouragement at lakas maliban sa mga ginagamit mo, Panginoon, na iba't ibang mga
means, Panginoon, upang kami po ay makapakinig, Panginoon, ng mga salita mo at mapagpala. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang manguna sa umaga na ito. Ikaw lamang ang tanging madinig, maunawaan ang salita mo, Panginoon, ang mensahe mo. Gamitin mo lamang po ako, ang iyong lingkod, Panginoon, natungtungan, Panginoon, ilagay mo ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ang maramdaman, ikaw ang madinig nila. At bigyan mo po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ng wisdom po na nagmumula sa iyo upang kami po ay makaunawa at aming manamnam ang ibig mong ipahayag sa amin. Maraming salamat po, and I pray, Lord, para sa mga kasabay ko na makikinig at manonood. Panginoon, Lord, pagpalain mo sila lahat, Panginoon, at ikaw lamang ang maparangalan. Sa iyo lamang ang aming tunay na pagsamba sa pangalang Jesus. Amen and amen. Is God. So, magsimula na po tayo. Siyempre, bago magsimula, kailangan natin ng salamin. Ayan. Uy, nakita ko na kayo. So, yun po, no. Ito po ating gamit, ang Bible po. Ano po? Yan. So, ano po bang ating pag-uusapan? Siyempre po. ang about po sa message ni Lord sa ating ngayong umaga na ito. Na matatagpuan po natin sa Colossus, sa Tagalog po na version po ng Bible na po, Colossus chapter 2 verse 8 na po, chapter 2 verse 8, Colossus po. Sa mga English version po ng Bible, Colossians chapter 2 verse 8, pero babasay ko po sa Tagalog na po, pangmasa. Colossus chapter 2 verse 8, huwag kayong patatangay kanino man, dahil sa walang kabuluhan at mapanlinlang nilang aral na batay sa kaugalian ng tao at tuntunin ng sanlibutan. Ang mga aral na ito'y hindi nasasalig kay Kristo. Amen. Uulitin ko po. Colossus chapter 2 verse 8 po, huwag kayong patatangay kaninong man dahil sa walang kabuluhan at mapanlinlang nilang aral na batay lamang sa kaugalian ng tao at tuntunin ng salimutan na ito, sapagkat ang mga aral na ito ay hindi nasasalig kay Kristo. Amen. O ang Panginoon magpala ng mga salita ng mahayag sa atin ngayong umaga. Amen. Salamat sa Panginoon. So, bigyan po natin ito ng pamagat na ang pag-iisip ng Diyos ay hindi pag-iisip ng tao. Agree? Amen? Ang pag-iisip ng Diyos ay hindi pag-iisip ng tao. Di po ba? Malinaw po iyon. Bakit? Siya ay Diyos, tayo ay tao. So, siyempre, napakalayo, and there is no even a single comparison, no po, malayo, no po. So, sabi po ay may isang nakadadayong tukso na humihikayat sa mga Kristiyano na maging practical. Narinig niyo yun? Practical. Sad to say po, na marami tayong nariringgan na even Christians, no? Nariringgan natin na ito na yung ginagawa namin sa ngayon. Ito na yung buhay namin. Practical lang. Po. Siguro sa mga hindi ganun kalalalim ng mananampalataya, no po, o sa mga unbelievers, medyo mauunawaan po natin na po. Pero yung talagang sabihin natin na Christian, they live practically. Pag sinabi yung practical po, saan ba yung word of practical? Sige, tignan po natin. Lagi lang po Ang practical po ay, ibig sabihin po nito, ito po isang pagsisikap na gawin ang mga gawain ng Diyos, no? Sa pamamaraan ng tao. Ulitin ko po. Ito ang pagsisikap na gawin, no? Na gawin ang gawain sa pamamagitan ng kaparaanan ng tao. Opo. Na ang pagkakamit, no? Ang pagkakamit ng resulta ang nagiging pangunahing layunin. Ibig sabihin, inuumpisahan pa lang isipin, pinaplano pa lang, no? Iniisip na po nila agad yung magiging resulta. Ay, pag ginawa ko ito, pag ito ginawa natin, sure na sure, ito mangyayari. Ganda. No po? So, gano'n na po. So, ang pangunahing layunin ay ay magkamit ng mga resultang papabor sa kanya. Po ba? Halos
para tayong naniniwala na hindi na bali, hindi na bali kung paano ito ginawa, yung kaparaanan. Yan mo na yan, yan mo na basta gawin natin ang gawin. Ganun po, no? Ang mahalaga, magawa natin. Po ba? Nagmamadali. Alam niyo po, no? Ah, huwag mong hayaan, huwag nating hayaang tangayin tayo ng makamundong pahangatuwiran. Di po ba, yung sinabi ko kayo ng practical, di po ba? Yan po ay makamundo. Dahil siyempre po, pag tayo po ay Kristiyano, may faith, hindi wala po tayo doon sa practical eh. Tayo saan? Spiritual. Spiritual na po. Kasi yung word na practical po, malaki yun eh. Yan po. Sa salibutan yun eh. Di po ba? Practical. No? Practical lang tayo ngayon. Men. Ayan po, no? So, alam niyo po, ang salita ng Diyos ay nagpapakitang mas mahalaga ang paraan kaysa resulta. Okay, ulitin po natin. Kanina, yung practical po, na pamamaraan ng tao, ang mas priority po nila ano magiging resulta. Resulta agad. Po ba? So, kahit anong paraan yan, kahit yan, basta resulta. Diba? Ito resulta, no? Ito expect natin. Pero sa kaparaanan po sa salita po ng Panginoon po, no? Salita mo ng Panginoon, kaparaanan ng ating pagsunod sa Panginoon, na po, lalo po sa Word of God, babasa po tayo ng Bible, di po ba? Makikita po natin, maiintindihan po natin at malalaman po natin ng salita ng Diyos ay nagpapakita na mas mahalaga ang paraan o kaparaanan kaysa resulta. No? Kita din po natin na po. So, ang salibutan po na ito, pinipilit po ng mundo na ito na papaniwalain po tayong lahat, no? Papaniwalain po ang mga tao na mas mahalaga sa lahat, no? Na mas mahalaga sa lahat ay ginawa mo ang isang bagay na para sa kaharian ng Diyos. Okay. This is for Christians na po, no? Itong gagawin natin. Po, magbigay tayo ng halimbawa. Po. Halimbawa. Gusto mong magkaroon kayo ng isang gawain na po na let's say Bible study. Okay, Bible study. Kaya, no? Ganon. So, maganda. Bible study yan, no? Tapos, paano natin gagawin ito? Di po ba, may mga ano ngayon, pandemic, or may ganyan, may ganyan, no? So, hayaan mo na yun. Basta malaga, tawagan mo sa ganito, tawagan mo sa ganyan, ganyan. So, makita kita tayo sa lugar. Okay, po. Hindi nila inisip yung kaparaanan. Okay, maganda po yung kanilang plano, yung kanilang goal, maganda yung kanilang, yung gusto nilang gawin. Bible study, okay? Bonding and Bible study. Po. So, ang naisip talaga nila, magandang bagay ang mag-Bible study, magandang bagay ang mag-fellowship. Tama po. Pero, aling kaparaan ang ginawa mo? Paano mo isasagawa? Doon pa lang sa salitang, basta, sige lang, huwag naintindihan niya mga yan, sige lang. Ang mga mag-Bible study, mga kabataan, syempre, hindi basta-basta papayagan ng mga magulang, di po ba? Hindi basta-basta papayagan ng mga magulang. Kasi syempre, sa panahon ngayon, may restrictions po talaga, di po ba? So, syempre, ang mga magulang, let's say, hindi pa po talaga sila fully na nakakakilala sa Panginoon, po ba? At kahit nakakakilala pa po, no? Syempre, mag-iisip yan kasi mga kabataan yan, di po ba? Magtatanong yan, saan ka pupunta, anong gagawin nyo, gano'n. So, sabi ng magulang na, teka muna, meron naman tayong virtual. Meron naman tayong, pwede naman kayong mag-aral niyan sa online, no? Sa video, no? Sa Zoom, something like that, no? Pero, yung bata, yung kabataan, pinipili talaga niya. Apo? So, syempre, ano mangyayari? Magkakaroon po ng commotion. Malalaman yung tatay, bakit ganun? Apo? Lalo na kung hindi pa mga Christian yung magulang, no? Ano mo naman klase yan? No? Bakit ganun? So, naging negative na kaagad. Apo? Isa lang po sa pinakasimpleng illustration po, no? So, ibig ko sabihin, what I'm trying to drive at is yung kaparaanan, no po, na hindi mo na iniisip, no po, na baka naman may ibang paraan.
po na pwedeng maabot yung, kasi iba't iba po ang mga bahay, layo-layo yan, no? No, kabataan nila. So, ibig sabihin, pwede naman sigurong, yun nga, online. Siyempre, no po, may mga kaparaanan nga po na pwede magkita-kita, na po, katulad ginagawa natin ngayon, na po, na you don't have to go out, na po. At saka, siyempre po, kailangan din talaga, with consent talaga ng parents nila yun, no po. And yun po, so isa lang po yung pinakasimple illustration na kita. Ang pinapoint out ko is yung kaparaanan nila. Hindi na kinonsider, no, yung protection nila, yung pag-aalala ng magulang, na po. So we have to consider those things, na po. Kaya nga po, mahalaga na natin binibigyan din ng pansin yung mga maliliit na bagay na gano'n, di po ba? So, ang ganda ng plano maganda ang plano, na po, bonding. Pero, pwede naman sigurong yung yun nga, sa online po. At siguro kung talagang magkakaroon siguro talaga ng pag face-to-face, where it takes a lot of plans and prayers, na po. At syempre, with the guidance of the parents, na po, may gano'n, may consent po, no? So, wag nating ipilit. Ngayon, pag hindi napayagan ng anak, ano po ang masasabi? Meron mong masasabi, di po ba? Bakit naman ganyan parents mo? Kaya, ba't ganun? So, yung kabataan, syempre, kabataan pa nga po, magkakaroon po siya ng kaunting sama ng loob, na po. So, hindi naging maganda, imbis na maging maganda resulta, di po ba? So, ang sabi, pinipilit ng mundo na papaniwalain ka na mahalaga sa lahat yung ginawa mo isang bagay, no, para kay Lord, no, for the kingdom of God. Alam niyo po ang Diyos natin, siya ay Diyos ng kaayusan. He is God of order, po ba? Hindi pwede yung bara-bara. Hindi pwede yung agresibo. Po. Katutuusin po, nakakamiss naman talaga. Nakakamiss naman talaga. Kung minsan lalo, ako sa mga groups ko po, nag-uusap-usap, uy, kita-kita naman tayo, gano'n. So, ano po sinasabi? Sige, pag-pray natin yan. Kasi pinag-pray nga hindi pa natutuloy, yung malapit na, ihanda. Kasi yun nga po hindi kasi sa kaparaanan ng Panginoon. Iba kasi yung plan ni Lord sa plan natin. So, dapat patuto tayong makinig, panalangin, makinig, at tawag nito, maghintay, po ba? Maghintay tayo sa timing ng Panginoon. Huwag natin pilitin ang mga bagay hindi pa po pwede. Tapos sabihin natin, all for the glory of God. Ano po ba? Hindi po kasi may mga extreme po. Iba po kasi may mga extreme. Alam po natin may mga extreme na samahan o group na po na patay ka patay. talaga lang. O kaya bahala na si Batman. No? Hindi. Naalala ko tuloy yung nasa wilderness si Jesus na po sa also New Testament, di po ba? Nung siya ay 40 days po siya nag-fasting, po. Alam niyo ba, di ba? Sabi ni Taling sa kanya tumalong ka diyan. Tumalong ka diyan sa bangin. At tiyak na magpapadala ng anghel, no? O yung ama, at ikaw ililigtas. O yung mga batong yan, di ba? Kutom ka na kasi fasting ka sabi niya kay Jesus, sige, sambahin mo lang ako. Ako, magiging tinapay yan. O, natatanong mo yung mga yan. Hindi akin yan. O yan, magiging sa'yo yan. Alam niyo po, kaya po ang Panginoon, full of wisdom. Ano pong ginamit niya, di ba? Ang salita ng Diyos, sabi niya, di ba? Ang tinapay na pinapakain mo sa akin, ang bato na gusto mong gawin tinapay at papakain sa akin, nasusulat. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay, di ba? Kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Di ba? Nung huli napikon na kasi pa rin daldal tanim. Gagawin ng sinasabi niya makakabuti to, ganyan. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Lumayo ka, Satanas. Layas. Alam niya po na nadaan ko lang pa pero totoo po yun. Na bago tayo, maganda yung mga plano, magbagyo tayo. Tapos doon tayo, babading-bading tayo doon. Diba? Pero maganda nga po yung plano, pero paano natin gagawin? Di po ba? Tapos doon, mamimigay tayo ng mga tracts, mga Christian tracts, no? Yung mga malit babasahin, no? God loves you. Kaya something like that po. Pero teka lang muna, bawal nga bumiyahe.
Ulit nyo, o lilipad kayo. Kaya biro lang po na po. Ito po, ulit po natin, paulit-ulit ko pong sasabihin na pinipilit ng mundo na ito na po, napapaniwalain tayo na mahalaga ang lahat ng bagay kung patungkol sa kaharian ng Diyos na hindi naman iniisip yung kaparaanan. So mahalaga po yung kaparaan ay kaparaan ng Panginoon. Ibig sabihin kaparaan ng Panginoon, na doon na po yung naipag-pray, at yun na yung timing, no? Yung timing ni Lord, sige na, ito na, no? Huwag po yung wala pa man din. Parang may ano pa, may kulang pa. Pero, sige, okay niya, kay Lord naman yan eh. Di po ba? Stress ako. Kaya po, no? So, ayan po, no? Halimbawa po, may isa pang halimbawa. Nagbigay ng kaloob, yan. Ano ba yung love gift, kaloob, o offering na po, sa church na po. Tignan po natin yung nasa ano po yun, nasa Gawa 5, 1 to 11, pero hindi ko na po babasahin, mahaba-haba po yun na po. Yung po nalang pinakabuod dito na, kung pati si Ananias at si Ananias po at si Safira po, Ananias at Safira, yon. Di po ba nagbigay sila ng kaloob na po para sa church, para sa iglesia na sa church po nila, di po ba? Ang pagbibigay po isang mabuting bagay. Isang mabuting bagay po, no? Na ngunit subalit, no? Ginawa nila, alam niyo po yung pong ginawa po nila, sila po ay nandaya. Ulitin ko po, no? Isang mabuting bagay ang ginawa nila, no po? Ngunit ginawa nila sa madayang paraan. Yung basahe ko. Alam niyo po yun? At agad silang hinatulan ng Diyos sa kanilang ginawa. Kung paano nila ito ginawa. Siguro nga po, basahin na lang natin po. Gawa 5. Sige po. Kasi po para po sa hindi pa po nakapagbasa nun, tignan po natin. Gawa. So, yun po yung Acts. Acts chapter 5. Yan. Acts chapter 5 from 1 to 11. Po. Sige po. Basahin ko po. Sabi po dito, datapat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Safira ay nagbili ng isang pag-aari, isang property na po. Nagbenta sila ng property nila. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Ibig po sabihin nito, yun nga po, nagbenta sila ng kanilang ari-arian ng property nila, dahil ibig nila mag-donate sa church, magbigay pa ng love gift, ng tulong, ano po. Pero ang ginawa pa ng isang asawa o ng husband, na po, binawasan po niya. Halimbawa, nabenta po yung property sa pera po natin, kunwari ay mga 500,000 po. Ang ginawa ay kalahati lang po yung, pero nakapag-commit na po sila, ibibigay talaga nila ito. Na-commit na po nila ito. So, alam na po, di po ba? Pero, bago nila binenta ito, ayun po yung gusto nila mangyari. So, alam na ni Lord, sinabi ni Lord, bibenta namin to para sa'yo to. Buong-buong bibigay ito sa'yo. So, 500,000 nabenta po. Kung ano man yung property na ito, kung lupa, o ano. Alam niyo ba, nung mabenta to, nag-iba yung isip nila. Yung pong kalahati tinago. Ay, kalahati lang bigay natin. Sabi naman ng isang asawa niya, sige, okay lang, bawasan mo na, tabi mo, tago mo. Sabi nga na, di po ba? Verse 3, datapat sinabi ni Pedro, Ananias, Ananias, bakit pinuspos si Satanas sa iyong puso? Ibig sabihin, bakit ka nagpatalo sa temptation? Nasilaw ka sa pera? Si inyo naman yan eh. Diba? Si inyo naman, dinaya mo sarili mo. So, sabi, bakit pinuspos si Satanas ang iyong puso? Upang magsinungaling ka sa banal espiritu. Kasi po siyempre, alam ng Holy Spirit yun. Yung heart, di po ba, ang Holy Spirit po nasa puso natin. Kaya nga po nakaisip tayong magbigay. Magbigay. Pero, pinasok ko ni Satanas yung isip mo. Na-tempt ka. So, nagsinungaling ka kanino? Sa Holy Spirit. Nag-cheat ka. Diba? So, sabi dito, no, bakit pinuspos si Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang magtabi ka ng isang bahagi ng halaga sa lupa?
ang lupa yung binenta nila, di po ba? Ngayon, verse 4, nang yao'y nananatili pa, nung nandiyan pa yung lupa na yan, hindi baga sa iyo naman yun eh. Sabi niya, di ba? At nang maipagbili na, hindi baga, ikaw din naman ang may desisyon nito, ito naman ang gusto mo, ha? Ano't iniisip mo pa? Ano't inisip mo ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Di po ba? Sa'yo naman yan eh. Mag-aari mo yan. Binenta mo yan. Decision mo yan. Ba? Ano bang goal mo para ibigay sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon? Tapos binawasan mo. No? Di ba? Anong sabi ni Pedro? Actually, hindi ka naman nagsinungaling sa tao eh. Nagsinungaling ka sa Diyos. Po ba? Paano yun? Maganda hangarin niya. Kaya ibinenta na for the kingdom of God. Pero anong nangyari? Po ba? Kaparaanan niya. Kinuhanan po niya. Binawasan niya. So, nagsinungaling siya saan? Hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Kasi yun ang pinangako niya. Po ba? At nang marinig ito ni Ananias, po, yung Ananias, yung asawa na po ba? Yung mismo nagbenta. Narinig po ito ni Ananias na sinabi ito ni Pedro. Ang mga salitang ito'y nakapaghandusay sa kanya. Nang marinig po ito ni Ananias, bigla siyang hinimatay. O namatay. No? Bumaksak po siya sa lupa at nalagot ang kanyang hininga. Sad po ba? Nalagot ang kanyang hininga. At yung mga tao sa paligid na ay sinidla ng malaking takot ang lahat ng mga nakarinig nito. Ang bilis ng karma. Verse 6 po. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at siya'y inilibing. Dedo ka agad. O, di ba? Take pain COVID. Bibigla ang namamatay sa COVID daw. Pero ito hindi naman kinobid. No? Nagsinungaling siya. Si Espiritu Santo. Dedo agad. O ba? Verse 7 po, at may 3 oras ang nakaraan, 3 hours after po nang mangyari ito, at dumating naman ang kanyang asawa nang di alam ang nangyari. Na po, pumasok sa loob ng templo, at ganoon din, sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin, kung bakit tinas po muna siya ni Pedro, kasi walang alam yung asawa, di ba, kasi nauna yung isa. So, sila dalawa nagplano nito ng mga gawa na to, kaya nauna muna yung asawa niya. So, sabi sa kanya ni Pedro, dumating na siya, wala siyang alam sa nangyari. Yung asawa niya, nakabalot na, nalibing na. Sabi mo sa akin kung pinagbili ninyo ng gayo ng lupa. Parang, kumbaga, kunwari, di po ba binawasan yung 500 o 250,000 na lang. Sinabi ni Pedro, talaga bang 250,000 ang kakabeta niyo ng lupa? Di ba? At sinabi na, oo, 250,000 talaga. Naku po, pagkasabi ito, verse 9, po, sabi ni Pedro, bakit kayo nagkasundo? Kayo mag-asawa, nagkasundo kayo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon, no? Narito, tignan mo, nasa pintuan ng mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka rin sa labas. Sabi ni, dun, nalabas ka, mapupunta ka rin dun. Alam niyo po ang nangyari? At pagkadakay, verse 10, nahandusay sa paanan niya ang babae. Po, so naunang pumunta sa templo yung lalaki, na po, tapos sumunod yung babae. At ang babae na wala kalawalan sa nangyari sa kanyang asawa, na po, na namatay na po, no, tinasisi ni Pedro. O magkano yung pagkakabenta nyo ng ano? At idodonasyon dito sa sa iglesia, sa church. Ay, ito lang At talaga ba? O ayun yung asawa mo, binalot na dahil nagsinungaling. Sabi niya, so, pagkarinig nito, sabi ni Pedro, ba't ka nagsinungaling? No? Sabi ganon, paano nyo nagawa ito? Hinayaan yung matukso kayo ni Satanas. At pagka sabi po ni Pedro, alam niyo po ba ang nangyari sa babae, sa wife, na po, siya din po ay nahandusay. Bumaksak po siya, na po, at nalagot ang kanyang hininga. Namatay din po siya, na po, at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay, na po, at siya kanilang nilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Magkatabi po silang inilibing, po ba?
At ang nangyari po, verse 11, at sinidla ng malaking takot ang buong iglesia o ang buong templo, no po, ang mga nakasaksi na po. At ang lahat ng nakarinig ng mga bagay ito ay nangatakot. Amen? So, ito po yung story na po. So, ayun po, ito po yun, no? Ito po yung isang halimbawa po, nagbigay ng kaloob, magandang bagay, magbigay sila ng tulong sa church, po, ng love gift po, no? Magandang bagay yun, no? Si Ananias at si Safira nga po, no? Pero, mabuting bagay ginawa nila, no po? Pero, sa paraang cheating, nandaya po sila. At pag tayo po inandalaya sa loob ng iglesia, Panginoon, lalo na po doon, ito po ay hinahatulan agad ng Panginoon. Po ba? Ang sabi ko dito, agad silang hinatulan ng Diyos. No? Actually, hindi sa kanilang ginawa, kundi paano nila ito ginawa. Kasi hindi mo na pwede hatulan ng parusa yung ginawa nila eh. Ang ginawa nila, sila nagbenta. Di po ba? O tama yun. Hindi sila sa church, tama pa rin. Kaya nga hindi po yun eh. No? Kundi yung kaparaanan nila. Po, kaparaanan nila na sila ay niloko nila. O kanilang, sila pinagsinungaling. Po ba? Sa Panginoon. At yun po nasabi ko kanina, maging si Jesus nga po sa wilderness ay nagtangka po si Satanas, no? Nadayain si Jesus, no? Sa ganitong panunukso rin, po ba? Yun nga po, hindi tinanong ni Satanas ang kahalagahan ng gawain ni Jesus. Hindi naman niya alam. Po ba? Sabi ay hindi tinanong ni Satanas ang kahalagahan ng ano bang mission ni Jesus. Hindi niya inalam. Wala siyang wisdom talaga, di ba? Hindi niya alam. At hindi niya malalaman to, po ba? Kung hindi ang ginawa ni Satanas ay basta naghain na lamang siya ng mga practical po, no? Na solusyon, no? Para mabilis siyang maisagawa, no? Kay Jesus ang kanyang layunin, no? Sa mas kakaunting kabayar, po ba? So, ang mga paraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa tao. Ayun po yun, no, po. Ang pag-iisip ng Diyos ay hindi pag-iisip ng tao. Po ba? Kaya po, sinasabi na, ayon po sa pananaw ng tao, ayon po sa ating pananaw, di po ba? Ay hindi, kung ayon lamang sa pamamaraan po natin, kung sa palagay ko, ito maganda, itong gagawin ko. Kasi ito'y magiging resulta. Boom! Magbo-boom ka agad ito. Paano mo naman ginawa? Kaya nga po, sinasabi, ayon sa pananaw ng tao, sa palagay ng tao, hindi ginagantipalaan ng Diyos ang kakayahan lamang. It's not about your ability, it's not about your skills, it's not about your intelligence. Hindi po yun eh. Hindi po lahat yun. Po ba? Na hindi po yung kung hindi dapat, syempre, lagi po tayong umaasa kung ano yung gusto ng Diyos, kaparaanan niya. Medyo, sabihin medyo, masyadong, para ang dami ng pagdaraan. Kailangan po ang pagsunod. Kasi madali tayo mag-isip eh. Tsak, magawin mo yan. O dali mo yan doon. O yan. Hindi mo lang pinapunta mong tao doon eh. Iba naman pala yung hindi mo kinilala. So, ganun po yun. Kaya nga pa sinasabi na ang pag-isip ng Diyos, no? God's thoughts are not, or God's ways are not our ways. Di po ba? Hindi talaga. So, hindi kakayanin, po, tila hindi kakayanin po ng Israel, po, ng mga anak ni Israel po, na umikot sa Jericho. Let's go to that Jericho March, no? Jericho March po, no? Tila parang hindi kakayanin ng mga anak ni Israel ang umikot po, no? Ang umikot sa Jericho ng 13 beses po. 13 beses na ikot. Paikot. Sabi niya, ang tagal naman nun. Sakit ang sasaktan paa namin. Magugutom kami. Kapagod. Mga reklamo agad, no? So, tingin nila, hindi nakakayanin. Na umikot ang 13. 13 times po, iikot, no po? Iikot, no? At pagkatapos ay hihipan ang kanilang mga tambuli. Yung tambuli. Tambuli. Horn. Diba? Ganon, di po ba, no? Ngunit, sa totoo lang po, ito ang nagpabaksak ng pader. Po. So, yun po, no? So, tila hindi tama na piliin ang pinakabatang anak. Katulad po ng anak po, no? Sorry po, nabaksak. Yan, nabaksak tuloy. Yan po, no? Sabi, tila hindi tama na piliin ang pinakabatang anak ni Jesse upang maging susunod na hari. Po ba?
Ngunit nakita ng Diyos ang isang lalaking may pusong tulad sa kanya. Di po ba? Sino po ba ito? Sino po ito? Po ba? Alam nyo, ah, sa unang tingin po, tila hindi makita ang magandang dahilan sa pagpili ni Jesus ng kanyang 12 alagad. Po ba? Tulad ng kanyang ginawa. Gayunman, sa pamamagitan ng nito madaming sa pamamagitan nito ng madamdaming na bago ng Diyos ang kanilang mundo. Ayun po. Yung mga tinawag po ni Jesus, hindi po natin gusto sumunod sa kanya. Po ba? Pero alam niya po, tinawag ng Jesus eh. Pero sumunod po sila. Di po ba? So, nagbago po ang mundo ng mga 12 alagad na kanyang pinili. Di po ba? Kasi, alam niya po, kailanman po ay hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon. Alam niyo po ba? Ang daming magkakapatid nila David, na po, anak ni Jesse, na po. Pero tignan niyo kung sino po yung pinakabata, na po, nagpapasula mga tupa, na parang kulang kumbaga sa panahon ng moderno, talagang parang binabatok-batok. Dali mo to doon, pakainin mo yung mga ano doon, mga hayop doon. Dali mo to, ito na yung pagkain, dali mo sa mga kuya mo. Utos-utusan po, ganon, po ba? At titingnan natin isang kabataan po si David, di po ba? Na simple, maliit siya, ganun lang siya, no? Pero alam niya po, pwede pa nating maisip na siya po ay palagi nananalangin, palagi po siya kikipokus sa Diyos, lagi po siyang may kaugnayan po, no? Sa Panginoon. Po, kaya kita ninyo, talagang siya po talaga ang sa magkakapatid po ang talagang ang naging hari, hindi po ba? Talagang siya yung ginamit ng Panginoon upang panlabanan si Goliath, po ba? So ayun po, ilan lang po itong mga characters na po na binanggit po natin na po na may umipat sa panahon natin ngayon. Na po, na sinasabi nga po na huwag tayong arya ng arya for the kingdom of God. For the kingdom of God. Na po sinasabi natin, which is tama, pero yung kaparaan natin ay mali po, no? Pagkat kailanman po ay mainam po na tayo muna ay manalangin at humingi po tayo ng wisdom sa Panginoon paano natin gagawin ang isang bagay, no? Sa paraan ng hindi paraan ng tao, na po ba? Dahil tayo po ay pwedeng magkamali at pagsisihan po natin kung ano po yung ating na plano, di po ba? Hindi kailanman mainam na gawin ang gawain ng Diyos sa paraan ng tao po. Alam niyo po, isa itong napakatagal ng tukso po. Tukso, temptation po na tila parang okay lang sa paningin ng tao, ngunit kadalasan na hindi tumutugma po sa mga layunin ng Diyos. Na po, tanda po natin, ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip. Yung po mga nabanggit ko mga illustration, halimbawa po ay yun po ay nasa Bible po na po. Kaya po, dapat talaga bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay, naniniwala naman po ako na marami pa rin po mga gumagawa po ng mga gawain sa Panginoon po na ikinonsulta sa Diyos na po. At pakita naman po natin ang resulta na po. Pero syempre po, yun pong ating goal ay maganda, na po ba? Ano lang po yung ating dapat i-consider, yung pong pagiging aggressive, na po, pagiging agresibo, na meron tayong mga nawawaglit na mga dapat i-consider na po sa gagawin natin. At hindi lang po no, maging sa mga personal nating buhay, na po. Yan po ang bibilis magdesisyon, di po ba? Inuunahan ng Diyos, di po ba? Dahan-dahan lang po tayo na ipo yung pinaka-mensahe po dito po na hindi lahat na naiisip natin gawin po ay makakabuti po. Hindi lahat ng iisip natin ay yun din ang gusto ng Diyos, di po ba? Kung maaring tama sa paningin ng Diyos, mabuting bagay, pero ano po ang hindi dapat, yung minadali mo, no? O yung iniba mo, binago ka. Po. Kaya nga po, sinasabi pa ng Colossus chapter 2 verse 8, huwag kayong patatangay kanino man dahil sa walang kabuluhan at mapaninlang nilang aral, no? Nabati sa kaugalian ng tao at tuntunin ng sanlibutan. Ang mga aral na ito hindi nasasalit kay Kristo. Even din yung ating mga kinagisnan, yan, kasama din yung mga tradisyon, kasama na rin yung mga pamahiin, no? Na itong gawin ninyo, bago kayo lumabas ng bahay, magpagpag muna kayo na maano ninyo kasi galing kayo sa lamayan. Baka mamaya may sumunod. At pag merong
umattend kayo ng mga wake, mga burol, ano, sabihin gano'n, ano, huwag kayong magpapasalamat dun sa mga dumalaw, yung mga bumisita kasi may susunod. Ano bang ang kanilang intensyon, eh, siguro maganda para sa kanila na walang mamatay, walang sumunod na mamamatay, no, walang pero mali yung paraan. Nakakalimutan natin na may Diyos. Diyos lamang po puwede makapag-ingat sa atin at makapagprotekta, 'di po ba? Alam niyo po kapag ang Panginoon ay ating inuna, alam niyo po 'yun, bababa pong kusa sa ating isip at puso yung wisdom. Hindi yung kaparaan ng kinagisnan natin na wala namang basihan, kundi salit-saling sali lang po ay ano yung pasalin-salin lang po ng ano, ah, mga salita na po naturo, sabi nga dito ay mapanlin lang nilang turo o aral na batay sa kaugalian ng tao. Hindi po ba tradisyon, pamahiin kung ano man ito po no, nakagawian po ng tao at tuntunin ng sanlibutan. Takbo ng sanlibutan ito pabago-bago, paiba-iba, anong trending na po, mapapahamak po tayo. Po ba? Kundi dapat daw ay sa mga aral, no, na galing sa salita ng Diyos na Bible. Po. So, ayun po, no, minsan na narinig po natin sinasabi nga po na yes, you are serving in the church, you are serving the Lord, no, but pakiramdaman ninyo na sa kalaunan ang nangyayari po, you are just serving the kingdom but not the king. Dapat po kung ano yung gusto ng Diyos, kung yung kaparaanan niya, no, God's way, God's work, God's time. Okay pa? Dapat laging ganon. Kasi pag hindi po, hindi tayo magtatagumpay. Po. Lord, bakit ganito? Maninisip pa tayo, hindi po ba? Kaya, huwag tayong, alam po yung susi, alam po yung tip, huwag tayong magmamadali. Hindi po ba? Kasi, kahit kapag tayo may magandang layunin, dahan-dahan nating iniisip, pinagpipray, naghihintay, na po, hindi po tayo pwedeng mainip kung tayo may ibang ginagawa. Nagawa din para sa Panginoon, sa pamilya natin, hindi po ba? Kasi ang problema po marami pong mga sobrang init, agresibo. Maganda yung plano mo. Pero you have to consider yung sitwasyon. Kasi mararamdaman po natin yun Madidiscern naman po natin yun na talaga pinagagawa ni Lord to. Wala na bang struggles? Kasi pag marami struggle spots, nutuloy pa rin natin, di po ba? Kaya nga po, si Ananias at si Safira, di po ba? Sabi ay nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo. So, ano po yun? Di po ba? Yun po yung isang hindi masamang bagay po yung iba-blaspheme natin yung Holy Spirit. Na po? Hindi rin siya nag-mourn, kundi talagang na-blaspheme po ang Holy Spirit. Po ba? Never compromise. Never compromise. Na, kasi kumbaga, sabi nga po sa Bible, huwag kang mamamanata sa Diyos dahil ang kausap mo ay hindi tao, kundi Diyos. Marami po ako narinig na ganyan. Nang sila ay walang-wala pa, Lord, pag ako nagkapera, Lord, pag ako nakapag-abroad, ito pong gagawin ko, ito gagawin ko. Tapos sila ay nagkapera na at umayos ng buhay nila, nakalimutan ang pangako nila. Alam niyo po, masama po iyon. Tayo ay, sabi huwag kang magkakaroon ng panata sa harapan ng Panginoon kung di mo rin lang masusunod. Na po? Dahil lang iyong pangako na napako ay hindi mo sa tao, pinangako mo sa Diyos. Kaya magdahan-dahan po tayo magsasalita. Apo, dapat laging, kung kalooban mo, Panginoon, nang mangyari nawa ang kalooban mo, thy will be done. Di po ba? I want to serve you, my King. And kapag sinabi po natin to at willing tayo, puso natin, po, nandoon po talaga yon, mismo ang King po, ang gagawa ng kaparaanan niya para sa'yo. Kung paano ka makapaglilingkod sa Kanya na ikasasay ng puso mo at mag-glorify ang Panginoon. You know, nagsasama-sama po yan, po ba? Huwag tayong mainit masyado na sobra po yung ating gusto. Hindi naman masama na sumubok tayo. Pero along the way po, maharamdaman po naman po natin to. Siyempre po, alam ng Panginoon na lalo na sa mga baguhan, po na sobrang mainit, no? Ay, gusto ni Lord po yun, hinahanap di po para sa revelation, di po ba yan alam ko yung mga pagsisikap mo, paglilingkod mo, pero hinahanap po sa ngayon yung init ng unang pag-ibig mo. Kaya mahalaga pa sa mainit tayo sa Panginoon. Ang sinasabi lang po ay, along the way po,
Huwag nating kalilimutan na yung kaparaanan, kasama natin lagi siyang nagde-decide, no? Kasama natin siya, nagtatanong tayo, Lord, tutuloy ko ba 'to? Lord, ano pang gagawin ko? Lord, kung itong will mo, um, sana po maging maayos po ang lahat. Lagi pong gano'n. Hindi yung sobrang busy-busy ka, sige gawa ka na gawa, gano'n. Gusto kamalay-malayan mo pala, eto na nangyayari. Po. I hope po na nakuha po natin ang ibig sabihin nito. Sa Colossus 2:8, huwag kayong patatangay kanino man dahil sa walang kabuluhan at mapanlinlang po na mga aral, no? Makayagisan natin ang mapanlinlang na po na kaugalian ng tao at tuntunin ng sanlibutan na ito, patakaran ng sanlibutan na ito, di po ba? Yung ikot ng mundong ito, no? Ito po yung mga kasama daw po sa atin. Kundi, tangi ang mga aral lamang ng Panginoon ang ating susundin. Siya makakabuti sa atin. Tandaan po natin, wala tayong alam. We are nothing without God. We are nothing. Di po ba? Na sinasabi po na, ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip. At ang kanyang kaparaanan ay hindi natin kaparaanan. Napakalayo po. Kaya dapat tayo palaging humingi sa kanya ng guidance. Lord, anong gagawin ko? Alam ba? Lalabas ka lamang ng bahay. Lord, ingatan mo ako. Sasakay ka ng jeep. Lord, give me an easy ride. Lord, sana po ang makatabi kong tao, Lord, ay walang COVID. Lord, sana po makatabi ko pong tao ay, sana po ang makatabi ko pong tao sa loob ng jeep. Kasi po, nung po noon, matagal na po, nakakalabas-labas po tayo na po. Malayo po makakapag-jeep, alam niyo po. Lalo pag traffic, imbis magreklamo na magreklamo, iniisa-isa ko pong tignan ng palihim yung mga taong kaharap ko at katabi ko. Isa ko pinagpipray, hindi ko sila kakilala. Alam niyo yun? Lord, yung pong nakaharap sa akin na to, yung pong babae na to na may bag po na kulay pink, ano po, ano man po problema niya, gano'n. Tapos, isa naman, Lord, yung pong lalaki na nakasombrero, ganito. Alam mo yun, hindi ko naman malayan na po, nandun ako sa pupuntahan ko. Eh, di po ba, hindi naman pong masama na gawin natin ito. So, lagi po ang pag-iisip natin, sabi po ng Romans 12:2, di po ba? Do not conform to this world. Huwag kang umasa, takbo na sa libutan na ito. Marami na po nangyaring hindi magaganda at na hindi po ang kalooban ng Panginoon. Na po. But, sabi po, do not conform to this world, but by renewing of your mind. Po ba? Submit to God. Always submit to God. Nawa po ay nakuha po natin ang mensahe ngayon na kung tayo po mga planong gawin po, tayong mga Kristiyano, may plano tayong gawin sa makatulong sa kapwa natin, makapagbigay tulong, makapagbigay po ng payo, o makapagbigay po ng oras, no? Maganda po mga bagay yun, pero dapat po ay sa kaparaanan ng Diyos na malalaman po natin kung tayo po ay magbabasa ng Biblia, po ba, ng Bible. Po, sa pagbasa natin ng Biblia, ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Matututo po tayong sumunod, magantay, makinig, po, magpasakop, mag-submit sa Kanya. Ganun po. Kasi po, pag inuunatan natin Panginoon, na po, iniiba po natin yung kaparaanan, na po, alam niyo po, ang kaparaanan pang ilaging tama. Kung ano pinwil niya, yun po yung kaparaanan niya. Kaya pag hindi tayo nakinig sa kaparaanan ng Panginoon, ng way niya, na po, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa will ng Lord sa buhay natin. Inuunahan natin siya. At anong resulta? Kapahamakan. Kapahamakan po. Disaster po. At parang nababaliwala ang ating ginagawa dahil hindi yan ang way ng Panginoon. Wala pong nabibless, wala napapagpala, at tayo magsisisi. Amen po. So, that's for now. Alam ko po na sa mga ibang lahat po tayo nakapakinig, may kanya-kanya pong deal ang Holy Spirit sa atin kung ano po ang dating ng mensahe sa iyo at sa akin. Po. Yun po sa ngayon, tayo po pasamata na maghihiwa-hiwalay. Po, I hope na tayo po ay palaging ligtas, na tayo ay palaging may pag-asa. Po. Alam niyo po, sa totoo lang na kung magdadalawang taon na po ang issue ng pandemic, alam nyo, ganun din po katagal na halos hindi na po ako nakikinig ng mga news na yan. Maliban lamang po pag may narinig ako ganito, o nadadaan ako sa social media, pero I never focus on that, no? Talagang mas maganda po ang igugulo ko aking oras sa aking pamilya, sa pag-iingat sa katawan, pag-iingat sa mga kaibigan ko, panalangin po, at syempre po sa mga gawain na online Bible sharing na po. Ganun po. I'm not perfect. Wala pang perfect. But we can be
nearly to it, di po ba? We are made righteous by the eyes of God, no? At kapag righteous ka pa sa mata ng Panginoon, perfect ka. Not sa standard ng mundong ito, hindi sa standard mo, kung anong perfect, kung anong definition of perfect sa'yo. Kung hindi, yung pong perfection natin is made possible po kay Lord lang po yun. Kung tayo nakakasunod sa Kanya, ay, sa tingin niya, perfect pong anak tayo niya. Sa tingin po na standard ng Panginoon po yun. Eh, syempre, lagi po tayo minsan kakamali, kakasala. But God gave us the privilege always to repent, magbago unti-unti. At tulad ngayon, pinaalala pa rin sa atin na kung gusto natin maglingkod sa Kanya, gusto natin mag-glorify siya, maganda. Pero dapat sa kaparaanan ng Diyos, hindi sa kaparaanan natin. Hindi sa kaparaanan ni pastor, ni sister. Advice, okay, pero ang decision po lahat ay sa atin. At tayo po ay magde-decide, di po ba? So, pagsama-sama pati niyan at ating pong evaluate sa Panginoon. Lord, tama po ba to? Kung hindi po, kailan? Maghihintay po ako. Pakita mo po sa akin. Lord, mangusap ka. So, ganun po, no? We always pray to God and read His holy words, no? Ang salita ng Panginoon, ang siyang bibigay sa atin ng mga salita na makapagbibigay po sa atin ng tamang daan. Hindi po dating daan, tamang daan. Amen po. Salamat po sa inyong lahat. So, by the way po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, I'm sure meron pong mga nakadaan po sa aking channel na ito, na po, the encouragement po for all of us na po, from the Word of God. So, ikaw man ay isa sa mga di ako kilala, at ngayon ka lang nadaan, nakita mo to, well, hindi to aksidente, kundi ito ay sadyang pinakita ng Panginoon sa iyo. I don't care about your religion, about your organization. What I care is God led you na mapanood mo to. So, gusto ko lang ikaw i-lead sa panalangin. Kung medyo naguluhan ka o medyo hindi mo masyadong naintindihan kung ano yung mga napapag-usapan dito, may napapanood ka bang iba na vlogs na ganito, alam mo, may planong Panginoon sa iyo. May planong Panginoon sa iyo. Kung naguguluhan ka, kung nalulungkot ka, kung marami kang tanong sa buhay mo, ang Panginoong Jesus ang sasagot niyan at kaya kanyang pasayahin, kaya kanyang bigyan ng peace of mind, kaya kanyang bigyan ng mga salita, words of encouragement and words of wisdom. Pero bago maunawaan ang lahat ng iyan, you have to know who really Jesus is. Hindi yung history, hindi yung nakagisna natin, kung hindi yung totoong tunay na Diyos. Po ba? Again and again, always say po na, Bible is not about religion. Bible is about God. Hindi ko sinasabing magpalit ka ng religion mo para magbasa ka ng Biblia. Hindi po. Sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa lahat. So, sino ka man, kaibigan, gusto sana kitang anyayahan o invite para may pag-pray kita. Walang, ang sabi ay walang, ano yun, walang ni isa man nakaabot, no, ng perfection sa Panginoon. Wala po. Kaya ang Panginoon umaabot sa atin. Inaabot ka ni Lord ngayon. At kung ibig ko siya makilala pa na mas malalim pa at mas marami ka pang maintindihan at maranasan siya, ang Holy Spirit sa buhay mo, tanggapin mo siya sa puso mo. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Ito po yung prayer of acceptance. Kaibigan, sumunod ka sa aking panalangin. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Lahat ng sasabihin ko, uulitin mo. Not sa isip, huwag mo ibubulong, kung hindi, sasabihin talaga ng iyong mga labi. You have to confess with your lips, with your mouth. Amen? Ulitin mo ang lahat ng sasambitin ko. Let's close our eyes. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Nakapakinig po ako ng mensahe mula sa iyo sa umaga na ito. Panginoon, alam ko na marami akong kasalanan.
Alam ko na hindi kita masyadong kilala sa pangalan lang. Pero ang dami ko palang dapat pang malaman. Napapagod na po ako, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, gusto ko na pong sumuko. Aminin ko po na marami akong kasalanan sa buhay ko. Nagkasala ako sa iyo. Hinihiling ko po na sana'y patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan sa iyo. Panginoon, linisin mo ako ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kitang pumasok sa aking buhay. Mula sa oras na ito, ay tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Jesus, be my Lord and personal Savior. Magpakahayag ka po sa aking buhay. Ibig kitang maranasan. At salamat po for the forgiveness of my sins. Salamat, pinatawad mo ako. Mula sa oras na ito, ikaw na ang manguna sa buhay ko. Ituro mo po sa akin ang tamang daan, ang tamang kaparaanan nagmumula sa iyo sa aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat po sa pag-ibig mo. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo Jesus. Amen and amen. Amen. Congratulations and happy birthday. Bakit happy birthday? Birthday mga spiritual. Pinanganak kang muli sa espiritu. Opo. Again, born again is not a religion. Maraming sabi, ay mga born, hindi po. Born again is not a religion. Alam niyo, ibig sabihin ng born again, ang born again po ay isang relasyon po. Nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Pinanganak kang muli sa espiritu, katotohanan. Now you know who Jesus is, your Father, and you are anak ka ng Diyos. Pa? Kaya nagkaroon ng relasyon. At bilang magkarelasyon kay Lord, syempre, mahal tayo ng Panginoon. At makikinig na tayo sa Kanya, sa Kanyang sinasabi, sa Bible, makikijoin na tayo sa mga Bible study. Kilala natin ng Panginoon, kikilalanin po natin siya at tayo laging mananalang. Sa panalangin po, tayo ay nakikipag-usap sa Kanya. Tayo nagsasalita at ang Diyos ay nakikinig. Diba? May relasyon tayo as Father and Son or Daughter. Diba? And when we read the Bible is the Word of God. Since Word of God, so siya yung nagsalita sa atin at tayo ang nakikinig. Okay po? So that makes it relasyon bilang magulang sa anak. So ayun, for now, salamat sa gusto kitang ipag-pray. Ikaw na tumanggap sa Panginoon. Pagpipray kita. Pikit ka lang at pagpipray kita. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat o Diyos sa Kanya na tumanggap, sa iyo na tumanggap. I pray for you. Nawa, ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Nawa, may makilala mo siya. Nawa, dalangin ko na sa oras na ito, sa iyong pagtanggap ay tunay na ikaw ay magpatuloy at alam ko na ang Panginoon ay magpapakahayag sa iyo. Lord, ingatan mo siya at sana po Panginoon Lord ay gabayan siya ng iyong Holy Spirit na siya po ay mabuhay Panginoon na ikaw ang kanyang itinataas sa buhay niya. Lord, salamat po Lord na binigyan mo siya ng salvation and I know God na hindi mo siya iwanan kahit anong mangyari Lord at hindi mo siya pababayaan. Maraming salamat po sa buhay niya. At we pray for all of you na nakinig sa oras na ito.
Panginoon, maraming salamat muli sa umaga na ito. I pray, Lord, para po sa lahat ng mga kapatiran, kaibigan, kakilala na nakapakinig muli. Salamat, Panginoon ko po na pagpalain mo silang lahat. Panginoon, sa panahon na ito ng krisis, alam po namin na your favor will always be upon us, na kami po ibinubukod mo, na kami po pinag-iingatan mo, na kahit po anong mangyari, always provide everything for us sa mga pangangailangan namin. Panginoon, ingatan mo kami sa looban ng bahay, sa labas man, Panginoon, sa kami makarating, Panginoon, lagi po naroon ang iyong pag-iingat sa amin. Ba mo rin pang wisdom mo sa amin kung paano yung pangalaga na aming mga katawang pisikal, as well aming mga pamilya, Panginoon, aming mga kaibigan, Panginoon. At Lord, lagi mo po kaming iingatan, Panginoon, lalo na po sa gawa ng kaaway, sa mga temptations, Panginoon. At tulad po ng mensahe na ito, O Diyos, dalangin po namin na laging kaparaanan mo lamang ang aming iisipin, consider, at sumunod sa iyo, Panginoon. Makinig sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan po ang bawat isa. At Lord, ano man po ang nangyayari sa aming kapaligiran, alam namin that we are already saved by grace, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo po aking mga kapatid na nakinig sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatiran, mga kakilala, kasama. At hanggang sa ulitin po. At magbasa po tayo ng Bible, magpray po tayo. Tuloy-tuloy lang po natin ang ating pag-join sa mga Bible study, makinig sa mga live streaming po ng mga salita ng Panginoon. Ito pong lahat ay makakadagdag upang tayo lumago. Higit sa lahat ang ating personal na relationship sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid. At God bless you, and I speak blessing, good health, provision for all of you in Jesus' name. Amen. So ulitin po, God bless you.